Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to my good friend, Secretary Vince Dizon. Secretary, we invited you here to explain. Now, tell us, convince us, convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan, puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala mo lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho. Puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi na pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay hindi masasayang kasi hindi pa tayo tapos sa flood control anomaly, ito na naman tayo. So really, hindi mo rin kami masisi na ikaw ay ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao ay kalukuhan po ito at tayo ay nagdadrama dito. Kaya convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Zulfo. Unang-una po, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po to bagong proyekto. So therefore hindi po to insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero tingin ko po unang-una, naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin, at hindi ko sila nasisisi. Pero ang gusto lang po naming sabihin is binaba na po base sa utos at direktiba ng Pangulo ang presyo ng mga materyales. Ito po ay i-implement ng DPWH kung mamarapatin niyo po, kung bibigyan po ng Senado at Kongreso na pagkakataon ng DPWH na i-implement ito. I-implement po natin ito bago pa ipapit ang mga proyektong to. And if I may just read, Mr. Chairman, Section 6 of the department order that we issued, which reads as mandatory compliance prior to procurement. Sinasabi po dito, the bids and awards committees must, letter A, require certification from the concerned head of office attesting to the application of the updated construction materials price data. Ensure that no procurement shall commence without the certification from the head of office, and reject or return any project that is not duly certified. No procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ibig sabihin po, i-approve po muna natin bago ituloy ang bidding para masigurado na totoo ngang ibinaba ang mga presyo ng mga proyekto bago pa ito ipabid. So ito po talaga tingin ko ang magiging safeguard natin. Pero syempre po kami po ay open sa kahit ano pa pong dagdag na safeguard kasi iisa lang naman po ang ating layunin lahat. Siguraduhin na hindi na maulit yung pagnanakaw. Lalo na dahil dito sa mga
overpriced. Nakitang-kita naman talaga natin na dati overpriced po talaga ang mga proyekto. Mr. Chair, follow-up question lang kay Secretary. Mr. Secretary, nabanggit po ninyo na dumaan sa proseso at dadaan sa proseso po ulit, may bidding na dadaanan, etc. Ganon-ganon din naman po yung sa flood control, Mr. Secretary. Dumaan din po sa bidding, dumaan sa TWG, meron pang COA, etc., etc., may pick-up, may kung ano-ano, ang dami hong safety measures na sinasabi. Bakit po nakalusot yung flood control? Dumaan po sa bidding, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, dumaan sa pagdating sa district, sa bidding, etc., TWG, COA. Yung pala lahat kasabwat, Mr. Secretary. So how will you convince us? How will you convince the public na this is different this time? Na seryoso na po kami, na hindi na po maulit talaga, promise. Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng Pangulo. Kasi ganun din po nung nakaraan sa flood control. Dumaan po sa committee, dumaan po sa bicameral, tapos ibinaba na, i-download na po kung saan-saan, may district engineer. Pero ganun din po, nakalusot. May ghost project, merong substandard. Dumaan din naman po yung sa mga bidding, dumaan sa TWG, lahat. So, what's the difference, Mr. Secretary? Yung projects ngayon, itong pondo na ito, na halos the same lang pagdadaanan, is there anything extra, measure na para hindi na po talaga maulit tulad ng nangyari po sa flood control, Secretary Vince? Mr. Chairman, Senator Tulfo, may malaki pong pagkakaiba ngayon. Ang pinakamalaki pong pagkakaiba ngayon ay yung direktiba at ginawa ng DPWH ayon sa direktiba ng Pangulo na ibaba ang presyo ng mga materyales. Hindi pa po ito ginagawa. Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman, ngayon. That's all for me, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti Ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita ay takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo, wala ni isa, zero. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So Sigurado ang po yun. hinaharap natin talagang malungkot ang first and second and even third quarter aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter.
Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya itong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ekutibo kung ano man po yung desisyon na yan. Maraming salamat po.